agad na nakipagtulungan sa mga tropa ng 81st Infantry Battalion, katuwang ang 42nd Infantry Battalion at Philippine National Police ang 3 membro ng NPA matapos na voluntaryong sumuko nitong Martes, Enero 27 sa Basud, Camarines Norte. Alas 4 ng hapon nang sumuko sina alias Isme, Larry at Allen, napawang mga miyembro ng KLG2 SRC-1 BRPC, dala ang hangaring mabago ang buhay at makapiling ang pamilya. Hindi na ako magtatago-tago kasi yung malilinis ko na yung pangalan ko. Papasalamat ako. Kahit paano, mabago na yung sitwasyon ng buhay. Ang hirap ng dinadanasan ng sambayan ng Pilipino ay hindi naman rason para talaga maglaban para sa gobyerno. Ang talaga pala niyan, di tayo magtulungan. Kaya yun ang panawagan ko kahit nga doon sa mga nagbabalak na marirecruit pa ng NPA. Napakahirap. Kumbaga kahit 10 bisis pag-isipan, magsisisi talaga. Ang kanilang desisyon ay direktang nakatulong sa seguridad ng Camarines Sur at Camarines Norte. At of course, ang kanilang impormasyon na binahagi ay malaking tulong sa 81st Infantry Battalion na protektahan ang ating mga kababayan at magampanan namin ang aming tungkulin. Makalipas ang ilang oras, tinungo ng pinagsanib na puwersa ng mga sundalo at pulis ang Barangay Salvacion, Ragay, Camarines Sur matapos na ituro ni alias Isme ang umano'y taguan ng kanilang armas kung saan nadiskubre ang 4 na M16 Bushmaster Rifle, mga magazines at mga bala. Sinundan pa ito ng pagkakadiskubre ng 2 pang M16 rifle, mga magazines at iba pang mga bala sa katabi lamang nitong barangay sa Barangay Baya na itinuro naman ni alias Larry. Kaugnay nito, pinasalamatan ni Major General Aldwin Almase ang tiwalang ibinigay ng mga sumukong individual na malaking tulong aniya upang mailayo sa kapahamakan ang mga komunidad. Ang 81st IB ay kasalukuyang nasa ilalim ng operational control ng 902nd Infantry Brigade na patuloy na pinaiigting ang operasyon sa Camarines Norte at iba pang bahagi ng Camarines Sur bilang bahagi ng Focus Military Operations ng 9ID. Kapayapaan para sa lahat. Jiro Banania, Spear News.